Brothers and sisters, today we heard the gospel telling us the story of the rich man and the poor Lazarus. And this gospel episode made me remember one of the popular customs, especially here in the region, one of the practices, especially here in the region, na ginagawa ng mga tao kapag may pinapanganak na bata. And anong ginagawa? Every time that somebody is being born, kinakapa nila yung batok. Kinakapa nila yung batok. And according to the popular belief of the people, they say na kapag malalim yung batok ng bata, maramot yung bata paglaki niya. Naimot to kanuno na unag itil-til na. Kauton nyo man tatil-til yun, narabaw, nauna. And according to the popular belief, if the nape is shallow, then the child will become or will grow as a charitable man. But that is just a popular belief. Dahil sa totoo lang, meron naman akong mga kilalang tao na malalim ang batok, pero matulungin sila sa kapwa. At meron din namang mga mabababaw ang batok, pero walang awa sa kapwa. Therefore, wala sa hugis o lalim o babaw ng batok ang pagiging maramot o mapagbigay ng isang tao. Nasaan? Nasaan yan? Yan ay nasa katuruan at halimbawa na iniiwan ng mga magulang sa kanilang mga anak. At pag sinabing magulang, lahat tayo na nasa wastong pag-iisip. Ngayon ang tanong, paano ba at kailan ba nagiging maramot ang isang tao? Kailan at paano nagiging maramot ang isang tao? Wala namang ipinaglihi na maramot. Ay, ininaw na kang agbaling ka nga imot. They conceive you to become a stingy man, of course. May pinanguhugutan, kaya ang kailangan nating tanungin at sagutin, paano at kailan ba nagiging maramot ang isang tao? Alam nyo kung kailan at paano nagiging maramot ang isang tao? Walang kinalaman yung batok mo kung malalim o mababaw. Kapag ang tao ay walang tiwala sa kabutihan ng Diyos, doon nagiging maramot ang isang tao. Kapag ang isang tao nagsimulang hindi magtiwala sa kabutihan ng Diyos, doon tayo nagiging maramot. If a person is not convinced of the goodness and graciousness of God, he would start to believe na lahat ng meron siya, lahat ng mga ari-arian niya ay bunga ng kanyang sariling pagsusumikap at kagalingan. And with that mentality, with that idea or belief, dito mag-uugat ang kanyang pagiging maramot at kawalan ng habag o awa sa kapwa. Kasi isipin niya, pinagpaguran ko to. Galing sa kagalingan ko to. Galing sa pagsusumikap ito. Lahat ng ito, akin ito. Kaya doon siya magkakaroon ng pag-uugaling, hindi marunong magbigay at hindi marunong maawa sa kapwa. And he will find comfort and security in the so-called navel-gazing way of life. Navel-gazing, that's an idiomatic expression that would simply mean selfishness. Nagiging comfortable siya sa kanyang pagiging makasarilo o selfish. And what will be the consequence? Anong ibubunga niyan? What will be the consequence? Sa oras na naging malalim ang ugat ng pagiging maramot ng isang tao, he will put his trust and confidence to his possession. He will make his possessions as his or her security at siya'y magiging pagmamayari ng kanyang mga ari-arian. God said to the prophet Jeremiah in the first reading, "Cursed is the man
who trust and seek strength in flesh. Mas maganda yung Tagalog. Sumpain ang taong nagtitiwala at kumukuha ng lakas sa laman, yaman, kada kiti parswa, kada kita taltalon mo, kada bank account mo, kada kati pangipadam, titalag mo kung seguridad mo tibiyag. Prophet Jeremiah would say, "Curse be to you." Sumpain ang taong nagtitiwala at kumukuha, humuhugot ng lakas sa laman. Bakit? Bakit sumpain? Why cursed is the man who trusts and seeks strength in flesh? Kasi dahil magiging mas mahirap ka pa sa daga. Kapag ginawa mong security mo, ang properties mo, ang mangyayari sa iyo, magiging mas mahirap ka pa sa daga. Bakit? Dahil lahat ng yamang pwedeng ialok ng mundo sa atin, let us not forget, na lahat ng yaman, anumang bagay na pwedeng ibigay ng mundo sa atin, mapapanis, kakalawangin, maaagnas, matutunaw. Hence, therefore, the more you put your trust and confidence to your properties and possessions, the more that you will lose everything. I always say every time I preside a funeral, kunak na kang kanayon, walang Jollibee sa ilalim ng lupa. Walang BDO, BPI, China Bank, Cooperative sa ilalim ng lupa. Ni isang kusing hindi mo pwedeng dalhin sa oras ng iyong kamatayan. Therefore, isang kamangmangan ang magtiwala at gawin mong seguridad ng buhay mo ang anumang meron ka. Isang kamangmangan ang maging maramot. Isang kamangmangan ang paniwalaan mo yung sinasabi nila na isang kahinaan ang maging maawain sa kapwa, na isang karuwagan ang maging mapagbigay sa kapwa. Kamangmangan yan. Kasi lahat ng meron tayo dito sa lupa, malulusaw kasama mo. We do not know. 20 years from now, marami sa atin dito nasa ilalim na rin ng lupa. So what's the big idea for you to become stingy and selfish? Ang yaman ay nagiging tunay na yaman kapag ginagamit natin ito sa kawang-gawa. The Lord made us rich, or He allowed us to have something, at least in life, in order for us not to become selfish, but for us to have something to use, to be merciful and charitable to other people, especially to the less fortunate. Ang yaman ay nagiging tunay na yaman kapag tayo ay merong habag sa kapwa. Ang pagkain nagiging totoong pagkain kapag nabubusog rin ang iba. We become truly rich if we embrace charity. Why? Why we become truly rich when we embrace charity? Bakit? Dahil ang matitira lamang sa iyo kapag mapagbigay ka sa iyong kapwa, ang matitira lamang sa iyo ay kung ano ang tama lamang para sa iyo. Yun lang yung matitira. Kung marunong kang magbigay sa kapwa, ang maiiwan lang sa iyo ay yung tama lamang para sa iyo. Yung tama lamang para sa iyo. At dahil ang maiiwan sa iyo ay yung tama lamang para sa iyo, mabubuhay kang walang pagkukulang. At dahil mabubuhay kang walang kakulangan, nasa iyo na ang lahat. Kasi yung tama lang ang nasa iyo eh. Hindi nasa iyo na ang lahat. Nasa iyo na ang lahat. Kung nadang dahil nasa iyo lang yung tama. Ang tama lang ang naiiwan sa iyo. Yan ang tunay na mayaman. Anong sabi ng Salmo? The responsorial psalm will say, nasan na yun? Ito. Happy are they who hope in the Lord. Mapalad ang mga sa Diyos ay nagtitiwala. Bakit? Tingnan nyo.
Itong mga taong may tiwala sa kabutihan ng Diyos, sila yung kung magbigay ay malimit. Sila yung kung magbigay ay malimit. Dahil diyan, sila yung masaya kasi nagbibigay sila ng malimit. At meron tayong kasabihan, kahit maliit, kung malimit, dadalhin kanyan sa langit. Kahit kunti lang, kahit katiting lang, basta bukal sa loob mo na gusto mong mahabag at tumulong sa iyong kapwa, malaking bagay yan sa paningin ng Diyos. Meron tayong maipagmamalaki sa Diyos dahil ginawa natin yung kalooban niya na tayo'y maging mahabagin, mapagbigay sa ating kapwa. Doon tayo nagiging tunay na mayaman. So let this be the grace that we are going to beg to the Lord in this Holy Mass, that may we learn to embrace charity, that may we become compassionate people. With that, we will be assured of the help of God because God is gracious to those people who knows how to become gracious and merciful, compassionate to their brothers and sisters. So let this be our prayer. Amen.